Inagaw ng matalik kong kaibigan ang bukas ko. Habang nag-aagaw buhay ang aking mapapangasawa sa ospital, nakangiti siyang nag-aalok ng tulong na may lason. Ginawa niya akong pulubi at pinalabas na baliw sa paningin ng sarili kong biyenan. Akala ng ahas na ito, susuko na ako? Pwes, nagkakamali siya. Babangon ako mula sa abo. Pero paano ko lalabanan ang demonyong nagkukunwaring anghel? Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa pesteng kasal na gusto mo, buhay pa sana ang anak ko. Ang matalim na sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng buong pasilyo ng ospital. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Bago pa man makahuma si Solana, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pagkakasampal ay sapat upang mapatid ang huling hibla ng kanyang lakas, dahilan upang bumagsak siya sa malamig na sahig. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na baldosa, ngunit tila manhid na ang kanyang buong katawan upang maramdaman pa ang sakit. Nakatulala lamang si Solana. Ang paligid ay tila umiikot sa isang nakakahilong bilis. Ang amoy ng matapang na antiseptiko ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango na suot niya kanina lamang. Ang pabango na dapat sana ay para sa kanyang paglalakad sa altar. Tita, tama na po. Please, hindi po ito ginusto ni Sol. Isang pamilyar na tinig ang sumingit sa gulo. Naramdaman ni Solana ang pagpulupot ng mga braso ni Rizalin sa kanyang nanginginig na balikat. Si Rai, ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor, ay agad na nagsilbing panangga sa pagitan niya at ng nagngangalit na ina ni Troy. Huwag mong kampihan ang babaeng yan, Rai. Hysterical na sigaw ni Aling Carmen. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kakaiyak at puno ng puot habang nakaturo kay Solana. Siya ang malas. Siya ang nagpumilit na sa vegan magpakasal kaya kinailangang bumiyahe ng malayo ni Troy. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Ang anak ko. Ang anak ko ay nasa loob at agaw buhay. Yumugyog ang balikat ni Aling Carmen sa matinding hagulgol. Halos matumba ito kung hindi inalalayan ng kapatid ni Troy. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa dibdib ni Solana. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na siya rin ay namamatay sa sakit, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang damit. Ang kanyang wedding gown, ito ang obra maestrang pinagpuyatan niyang disenyuhan sa loob ng 6 na buwan. Ang pinakamagandang puting bestida na dapat sana ay simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig ni Troy. Ngunit ngayon, ang laylayan nito ay gusot-gusot at nangingitim dahil sa dumi ng sahig ng ospital. At sa may bandang hita, may isang mantsa na pumukaw sa kanyang atensyon. Dugo. Hindi ito alak. Hindi ito putik. Ito ay dugo mula sa kamay ni Troy kanina. Noong pilit niyang inaabot ang katawan nito, bago isinara ng mga nurse ang pinto ng emergency room. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos ni Solana ang mantsa ng dugo sa kanyang gown. Tila gusto niyang burahin ito, pero natatakot din siyang mawala ang huling bakas ng init ng katawan ni Troy. Ang mundo na kanina lamang ay puno ng musika at pangako ng kinabukasan ay biglang gumuho at naging isang bangungot na wala siyang takas. Shh! Tahan na, Sol. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Bulong ni Rai sa kanyang tainga habang hinahagod ang kanyang likod. Ang boses ni Rai ay malambing, puno ng pag-aalala at awa. Isinandal ni Solana ang kanyang ulo sa balikat ng kaibigan. Humuhugot ng lakas mula rito. Sa gitna ng bagyong ito, si Rai ang kanyang naging payong. Si Rai ang nagtanggol sa kanya. Si Rai ang tanging kakampi niya. Wala siyang kamalay-malay na sa likod ng mahigpit na yakap na yon. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rai. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Rai ang nakasarang pinto ng emergency room at sa kaibuturan ng kanyang isip,
Tila nagdiriwang siya sa trahedyang nagaganap. Bumukas ang pinto ng ER at iniluwa nito ang isang doktor na may bahid ng pagod at lungkot sa muka. Agad na tumayo si Aling Carmen, halos madapa sa pagmamadali. Dok, kumusta ang anak ko? Sabihin niyo pong ligtas siya. Pagsusumamo ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa braso ng doktor. Huminga ng malalim ang doktor bago magsalita. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakabibingi. Tila ang bawat segundong lumilipas ay humihila sa kanila pababa sa impyerno. Ginawa namin ang lahat, Mrs. Panimula ng doktor sa mababang boses. Nakasurvive si Troy sa operasyon pero ano, Dok? Sabad ni Rai, ang boses ay puno ng pilit na pangamba. Nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo. He is in a deep coma. Sa ngayon, nasa vegetative state ang pasyente. Hindi namin masabi kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba siya. Ang balita ay tila isang hatol ng kamatayan. Napahagulhol ng malakas si Aling Carmen bago tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa mga bisig ng kanyang mga kamag-anak. Nagkagulo ang mga nurse upang tulungan ang matanda. Ngunit si Solana ay nanatiling nakaupo sa sahig. Tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Vegetative state. Hindi gising, pero hindi rin patay. Isang buhay na nakabitin sa kawalan. Ang Troy na nangakong maghihintay sa kanya sa altar ay naroon sa loob, nakahiga. Marahil ay hindi na muling makakarinig, hindi na muling makakangiti. Oh my God! Sol! Ani Rai, at muli siyang niyakap nito ng mahigpit. Napakahigpit. Halos hindi na makahinga si Solana sa higpit ng pagkakayakap ni Rai. Tila ba inaangkin na siya nito ng buong buo. Habang nakasubsob ang mukha ni Solana sa balikat ng kaibigan, hindi niya nakita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Rai habang nakatingin ito sa kawalan. Walang luha sa mga mata ng best friend niya. Sa halip, mayroong isang uri ng madilim na kasiyahan. Tila ba sinasabi ng mga mata nito na, "Sa wakas, akin ka na ulit, Sol." Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa isipan ni Solana. Isang tanong na dudurog sa kanya sa mga susunod na gabi. Kung mahal ako ng Diyos, bakit niya hinayaang mangyari ito sa araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ko? At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, sa kabila ng mainit na yakap ni Rai, nakaramdam si Solana ng isang kakaibang ginaw na gumapang sa kanyang batok. Isang babala ng panganib na hindi pa niya kayang pangalanan. 2 buwan na ang lumipas, ngunit para kay Solana, ang bawat araw ay tila isang walang katapusang paglalay. Ang ingay ng ulan na humahampas sa bintana ng ospital, ang tanging musika na sumasabay sa mabibigat na hininga ng makina na bumubuhay kay Troy. Nakaupo si Solana sa isang sulok ng silid. Pilit na inuubos ang malamig na kanin at kapirasong pritong isda na tinabi niya mula pa kagabi. Ramdam niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, ngunit mas matindi ang gutom ng kanyang pitaka. Binuksan niya ang kanyang maliit na pitaka at ibinuhos ang laman nito sa kanyang palad. Ang kalansing ng mga barya ay tila boses ng paghihikahos. Kulang pa ito. Kulang na kulang para sa mga gamot na hindi sagot ng insurance. Tinitigan niya ang mukha ni Troy. Pumayat na ito, ang dating matipunong pisngi ay humpak na ngayon, at ang kanyang balat ay namumutla sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Hinawakan ni Solana ang kamay ng nobyo. Ang mga daliri nito ay malamig at walang kibo. Lalaban tayo, mahal. Bulong niya, kahit na ang kanyang sariling tinig ay basag na sa pag-asa. Hahanap ako ng paraan. Bumukas ang pinto ng silid at kasabay nito ay pumasok ang amoy ng mamahaling pabango na agad tumalo sa amoy ng gamot at antiseptiko. Si Rai, laging malinis, laging maayos, laging mukhang anghel na bumaba mula sa langit upang saklolohan ang isang hamak na tulad niya. "Solana," bati ni Rai,
Ang kanyang boses ay puno ng awa habang inilalapag ang isang paper bag sa lamesa. Dinalhan kita ng pagkain. Tignan mo nga yung sarili mo. Para ka ng kalansay. Paano mo aalagaan si Troy kung ikaw mismo ay bibigay? Napatingin si Solana sa pagkain. Isang mainit na meal mula sa isang sikat na restaurant. Parang tinutusok ang kanyang puso. Nahihiya siya sa kanyang sarili, sa kanyang itsura, sa kanyang kawalan ng kakayahan. Salamat, Rai, sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay mahina. Pero hindi ko matatanggap yan. Ang dami ko ng utang sa'yo. Umupo si Rai sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ni Rai ay nagpaalala kay Solana ng nakaraan. Ano ka ba, Sol? Magkaibigan tayo. Nakalimutan mo na ba noong na-ospital ang daddy mo? Sino ba ang nagbayad ng bill noong wala kayong malapitan? Di ba ako? Hindi kita siningil noon, hindi kita sisingilin ngayon. Pamilya na tayo. Ang mga salitang yon ay tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Solana. Utang na loob. Ang bigat ng pasasalamat na yon ay bumabaon sa kanyang dibdib. Oo, iniligtas ni Rai ang pamilya niya noon. Paano niya matatanggihan ang tulong nito ngayon? Kaso, Sol, nagbago ang tono ni Rai. Naging seryoso ito, tila may dalang masamang balita. Tumawag sa akin si Tita Carmen kanina. Galit na galit. Sabi niya, kung hindi ka raw makakapag-ambag sa bayarin, aalisin na nila si Troy dito sa private room. Ililipat daw siya sa ward. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Sa ward? Sa kondisyon ni Troy na madaling kapitan ng impeksyon, katumbas na yon ang pagpatay sa kanya. Hindi pwede! Napahagulhol si Solana. Mamatay siya doon. Kaya nga naisip ko. Huminto sandali si Rai. Tila nag-aalinlangan, ngunit ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin kay Solana. May kakilala akong interesadong bilhin ang Solana's Blooms, yung flower shop mo. Natigilan si Solana. Ang flower shop, ang kanyang pangarap, ang dugo at pawis niya sa loob ng 5 taon. Ito na lang ang natitira sa kanya. Rai. Yun na lang ang meron ako. Nanginginig na sagot ni Solana. Alam ko, Sol. Masakit. Hinaplos ni Rai ang kanyang buhok. Pero ano ba ang mas mahalaga? Ang mga bulaklak o ang buhay ni Troy? Kapag nabenta mo yun, may pambayad na tayo sa ospital ng ilang buwan. Mapapatunayan mo kay Tita Carmen na hindi ka pabigat, na kaya mong buhayin ang anak niya. Katahimikan ang bumalot sa silid, maliban sa maindayog na tunog ng ventilator ni Troy. Tumingin si Solana sa kanyang nobyo. Sa nakapikit nitong mga mata, walang halaga ang pangarap kung wala ang taong pag-aalayan nito. Dahan-dahang tumango si Solana, ang luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sige, Rai, ibebenta ko na. Mabilis na inilabas ni Rai ang mga papeles mula sa kanyang bag. Tila handang-handa ito. Sa bawat pirma ni Solana sa kontrata, pakiramdam niya ay hinihiwa ang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang presyo ay mababa. Sobrang baba para sa halaga ng kanyang negosyo, ngunit wala siyang lakas para makipagtawaran. Pagod na siya. Ako na ang bahala mag-deposit nito sa billing section, Sol. Magpahinga ka na, ani Rai habang tinatago ang mga papeles. Nang makatalikod si Solana para ayusin ang kumot ni Troy, hindi niya nakita ang pagngisi ni Rai. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Rai ang cellphone pay nito at nag-cancel ng isang subscription, ang medical insurance add-on ni Troy na dapat ay sasagot sa rehabilitation therapy nito. Mas mahirap ka. Mas kailangan mo ako, Sol. Sa isip ni Rai. Nang makaalis si Rai, naiwan muli si Solana sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang lumang wedding gown na nakatago sa ilalim ng bag. May mga butas na ito at ang ilang beads ay natanggal na. Sinimulan niyang tahiin ang mga ito isa-isa. Ang karayom ay tumutusok sa tela at minsan sa kanyang daliri, ngunit hindi niya iniinda ang hapdi. Bawat tahi ay isang panalangin. Bawat tahi ay pagsisisi.
Biglang nabasag ang kanyang konsentrasyon nang may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi ito katok ng nurse o doktor. Ito ay katok ng awtoridad. Binuksan ni Solana ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lalaking naka-Amerikana. May hawak na folder. Mukha itong abogado. "Kayo po ba si Miss Solana Villarreal?" Tanong ng lalaki sa matigas na tono. "Oo po. Ano po yun?" "Ako po ang legal counsel ng kumpanya ng trucking na nakabangga kay Mr. Navarro." Wika ng lalaki habang iniabot ang isang dokumento na may tatak na final demand. Nanlamig ang buong katawan ni Solana. Ang akala niya ay tapos na ang investigasyon. Ang akala niya ay biktima si Troy. Ayon sa report, si Mr. Navarro ang may kasalanan sa aksidente dahil sa biglaang paghinto sa gitna ng highway. Ang kliyente ko ay humihingi ng danyos perwisyos para sa nasirang truck at sa naantalang negosyo. Paliwanag ng abogado na tila wala man lang bahid ng awa sa nakaratay na pasyente. Kailangan niyo pong bayaran ang halagang ito sa loob ng 3 araw. Kung hindi, mapipilitan kaming ipaembargo ang anumang ari-arian na nakapangalan sa pasyente at sa inyo bilang co-signatory sa kanyang mga loan. Nalaglag ang panga ni Solana. Tinitigan niya ang halagang nakasulat sa papel. Milyon! Saan siya kukuha ng ganitong halaga? Gayong kakabenta lang niya ng kanyang tindahan para lang sa gamot. Bago pa siya makasagot, nagsalita muli ang abogado. At ang bawat salita ay tila paghatol ng kamatayan. At may isa pa po, ma'am. Naka-freeze na po ang bank accounts ni Mr. Navarro simula ngayon habang dinidinig ang kaso. Wala na kayong makukuhang pondo. Napatingin si Solana kay Troy. Ang makinang bumubuhay dito ay tila bumagal ang tunog sa kanyang pandinig. Wala na. Ubos na siya. Saan siya kakapit ngayong? Pati ang hustisya ay tila binili na rin ng demonyo. Ang silid ng ospital ay balot ng isang nakakasakal na katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag lamang ng maindayog at walang humpay na tunog ng makinang sumusuporta sa paghinga ni Troy. Sa tabi ng kama, nakaluhod si Aling Carmen. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa rosaryong kahoy habang ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tahimik na pag-iyak. Ang bawat butil ng rosaryo ay tila pasan ang bigat ng kanyang pagdadalamhati bilang isang ina na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Sa likuran niya, nakatayo si Rizalin. Ang kanyang kamay ay marahang humahagod sa likod ng matanda. Isang kilos na sa unang tingin ay puno ng pagkalinga. Ngunit sa ilalim nito ay nakakubli ang isang maitim na layunin. Tinitigan ni Rai ang walang malay na katawan ni Troy at ang awa sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. "Tita, tama na po ang pag-iyak." Malambing na bulong ni Rai. Ang kanyang boses ay tila isang makamandag na matamis na gamot. "Baka naririnig po kayo ni Troy. Masasaktan lang lalo ang kalooban niya kung alam niyang nahihirapan kayo ng ganito." Dahan-dahang lumingon si Aling Carmen. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagod. "Rai, anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Araw-araw, parang pinapatay ako habang nakikita ko siyang ganyan. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak." Bumuntong hininga si Rai at tumiling ng marahan. Tila pasan niya ang bigat ng mundo. "Alam ko po, tita, pero minsan na naiisip ko, baka kaya hindi makaalis si Troy ay dahil nararamdaman niyang hindi pa tayo handang bumitaw. Baka nahihirapan na rin siya." Huminto sandali si Rai, tila nag-aalinlangan, bago ipinagpatuloy ang kanyang lason sa mas mahinang boses. "At si Sol, tita, ayaw ko sanang dagdagan ang isipin niyo. Pero bilang pamilya, karapatan niyong malaman ang mga naririnig ko. May mga nakakita raw kay Sol. Nakausap yung lalaking bumili ng flower shop niya. Nakangiti raw siya, tita. Parang gumaan ang loob niya noong nawala ang responsibilidad ng tindahan. Baka naman hinihintay na lang ni Sol na mawala si Troy para tuluyan na siyang maging malaya."
Bata pa siya, tita. Maganda. Hindi natin siya masisisi kung gusto na niyang magsimula muli. Sa piling ng iba, ang mga salitang yon ay tila asido na pumatak sa sugatang puso ni Aling Carmen. Ang awa ay dahan-dahang napalitan ng puot. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kaawa-awang katawan nito na puno ng tubo. Kung totoo ang sinasabi ni Rai, ginagawa na lang palang gatasan o pabigat ng babaeng yon ang anak niya. Ang pag-aalaga ni Solana ay hindi pagmamahal, kundi paghuhugas kamay. Sa gitna ng mabigat na tensyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Solana, bitbit ang isang thermos at maliit na paper bag. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang uniforme ay gusot, at ang ilalim ng kanyang mga mata ay nangingitim sa puyat. Ngunit sa kabila ng pagod, may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ma, bati niya sa mahinang boses, hindi napapansin ang matalim na tingin ng matanda. Dinalhan ko po kayo ng arroz caldo. Mainit pa ito. Niluto ko bago ako pumasok sa trabaho. Hindi sumagot si Aling Carmen. Ang tingin nito ay nanunuri. Hinahanap ang sinasabing kasiyahan na binanggit ni Rai. Nang akmang ilalapag ni Solana ang pagkain sa mesa sa tabi ng kama, biglang hinawi ito ng matanda gamit ang buong lakas ng kanyang galit. Ang thermos ay tumilapon sa ere at bumagsak sa sahig. Ang laman nitong mainit na lugaw ay kumalat sa makintab na baldosa at ang ilan ay tumalsik sa binti at paa ni Solana. Napangiwi si Solana at napaupo sa sakit. Ang mainit na sabaw ay agad na pumula sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang mga salitang sumunod na lumabas sa bibig ng kanyang biyenan. Huwag kang magmalinis, Solana. Mariing sigaw ni Aling Carmen. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit habang nakaturo sa manugang. Huwag mong gamitin ang anak ko para magmukha kang santo. Alam ko ang plano mo. Gusto mo lang siyang mamatay para maging malaya ka na sa lalaking yan, hindi ba? Ma, ano pong sinasabi niyo? Nanginginig na tanong ni Solana habang pilit na tumatayo. Iniinda ang hapdi ng paso sa kanyang binti. Tumingin siya kay Rai para humingi ng tulong, ngunit nakayuko lang ang kaibigan. Tila umiiyak at hindi makatingin. Tita, calm down po. Mahinang awat ni Rai, pero hindi siya gumalaw para tulungan si Solana na namimilipit sa sakit. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ni Aling Carmen, lalo pang pinapaalab ang damdamin nito. Umalis ka na dito. Hindi ka kailangan ng anak ko. Pagtaboy ni Aling Carmen. Sa sandaling iyon, pumasok ang doktor para sa regular na check-up. Natigilan ito nang makita ang kalat sa sahig at ang tensyon sa silid. Anong nangyayari dito? Tanong ng doktor. Huminga ng malalim si Aling Carmen. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Wala nang bahid ng pag-aalinlangan. Tinitigan niya si Solana ng puno ng pandidiri bago binalingan ng doktor. Doktor! Ang tinig ni Aling Carmen ay malamig at desidido. Pagod na ang anak ko. At pagod na akong makita siyang ginagawang dahilan ng iba para magpakasasa sa buhay o magpanggap na mabuti. Napahawak si Solana sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa takot. Alam niya ang susunod na sasabihin ng matanda. Ma, huwag po. Bulong ni Solana, ngunit hindi siya pinakinggan. Gusto ko nang pirmahan ng waiver, Doc. Deklara ni Aling Carmen. Itigil na natin ang life support. Let my son go. Habang nagkakagulo ang emosyon sa loob ng silid, dahan-dahang umatras si Rai palabas ng pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone na umiilaw. Isang tawag mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Sinagot niya ito habang naglalakad palayo sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng luha o awa. Huwag kang mag-alala. Bulong ni Rai sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig pa sa hangin ng aircon. Malapit na. Konting tulak na lang sa matanda at mawawala na ang sagabal. Siguraduhin mong handa na ang pera ko.
Ang bawat salita ni Aling Carmen ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Solana. Tinatanggalan siya ng hininga. Hawak ng doktor ang waiver, isang piraso ng papel na magiging hatol sa buhay ng kanyang pinakamamahal. Wala nang ibang paraan. Sa isang iglap, ibinagsak ni Solana ang kanyang sarili sa sahig at gumapang palapit sa paanan ng kanyang biyenan. Niyakap niya ang mga binti ng matanda. Ang kanyang muka ay basang-basa na sa luha. Ma, nagmamakaawa po ako. Ang kanyang boses ay garalgal sa pagtangis. Huwag niyo pong gawin to. Bigyan niyo pa po siya ng pagkakataon. Buhay pa si Troy. Nararamdaman ko po. Lalaban pa siya. Huwag niyo po siyang sukuan. Napatigil si Aling Carmen. Ang puso niya ay tila pinipiga sa pagitan ng galit at ng kaawa-awang anyo ng dalagang nakaluhod sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man lumambot ang kanyang puso, bumukas ang pinto. Pumasok si Rai. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Sol, tumayo ka dyan. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Rai habang pilit na itinataas ang kaibigan. Pagkatapos ay binalingan niya si Aling Carmen. Tita, masakit man, pero tama na. Palayain na natin siya. Nakikita mo ba, Sol? Pinapahirapan mo lang lalo si tita. Pinapahirapan mo si Troy. Lumapit si Rai sa kama. Ang kanyang kilos ay puno ng drama. Tila siya isang anghel na maghahatid ng kapayapaan sa isang naghihirap na kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Akmang hahaplusin ang noo ni Troy. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng lalaki, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa makina sa tabi ng kama. Ang dating berde at kalmadong linya sa ECG monitor ay naging isang magulo at matatalim na alon na paulit-ulit na tumataas at bumababa sa isang nakakabahalang bilis. Ang puso ni Troy ay tila nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Anong nangyayari? Natatarantang sigaw ni Aling Carmen. Agad na lumapit ang doktor at ang mga nurse. Sinuri nila ang mga tubo at ang pasyente. It's an involuntary reflex, mabilis na sabi ng doktor. Minsan, nagkakaroon ng muscle spasms ang mga comatose patient. It's a neurological response. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa isang maliit na detalye. Maliban kay Solana, nakita niya kung paanong biglang umatras si Rai palayo sa kama. Ang kanyang mukha ay nabahira ng tunay na pagkatakot. At sa sandaling lumayo si Rai, dahan-dahan ding kumalma ang magulong linya sa monitor. Ang matinis na tunog ay humina at bumalik sa dating mabagal at maindayog na pintig. See? Kahit ang katawan niya, gusto nang sumuko, bulong ni Rai. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Solana. Pinakalma ng doktor si Aling Carmen at sinabing bibigyan niya muna ito ng isang gabi para mag-isip. Nang mag-alisan na ang lahat, naiwan si Solana sa tabi ni Troy. Isang kakaibang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot. Halos imposible, ngunit hindi niya maiwasang pagdudahan. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa dibdib ni Troy. Ang tibok ng puso nito ay kalmado, mabagal, ngunit malakas. Naramdaman niya ang bahagyang init mula sa balat nito. Buhay. Ang kanyang Troy ay buhay pa. Huminga siya ng malalim at sinimulang kantahin ang kanilang paboritong kanta noong sila'y nasa kolehiyo pa. Isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig sa simula, ngunit habang tumatagal ay nagiging buo ito, puno ng pagmamahal at pangungulila. Sa ilalim ng kanyang pisngi, naramdaman niyang tila mas naging payapa ang pagtibok ng puso ni Troy, tila ba nakikinig ito sa kanya. Nang lumapit si Rai, nagwala ang puso mo. Nang ako ang nandito, kalmado ka. Ang kaisipang yun ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Imposible. Bakit? Si Rai ang tumutulong sa kanila. Si Rai ang kanyang sandalan. Ngunit hindi niya maialis ang imahe ng takot
Sa mukha ni Rai kanina, kinapa niya ang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit ni Troy na isinauli ng ospital. Binuksan niya ito, hinahanap ang isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng lakas. Hinanap niya ang lumang keychain na hugis sa raw ang regalong binigay niya kay Troy noong unang anibersaryo nila. Palagi itong daladala ng lalaki, ngunit wala ito roon. Ang naroon lang ay ang pitaka nito, ang cellphone na basag ang screen, at ang relo nitong may gasgas. Napabuntong hininga na lang siya. Marahil ay nawala ito sa pinangyarihan ng aksidente. Gabi na. Dahil sa matinding pagod, hindi na malaya ni Solana na nakaidlip siya sa silyon habang hawak ang kamay ni Troy. Nagising na lamang siya sa isang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim na ang silid, tanging ang liwanag mula sa mga monitor ang nagsisilbing ilaw. At sa gitna ng dilim, may isang anino. Nakatayo ito sa tabi ng kama ni Troy. Hindi ito nurse, hindi ito doktor. Ang hubog ng katawan, ang ayos ng buhok. Pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Si Rai. Nakatayo si Rai sa tabi ni Troy, nakatalikod mula sa kinauupuan ni Solana. Akala nito ay tulog pa rin siya. Nanatiling tahimik si Solana, pinapakiramdaman ang bawat galaw ng kaibigan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Nakita niya ang dahan-dahang pagtaas ng kamay ni Rai. Hindi ito para humaplos, hindi ito para mag-ayos ng kumot. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang gumapang palapit sa makapal na tubo na nakakonekta mula sa ventilator patungo sa lalamunan ni Troy. Ang tubo na nagbibigay buhay dito, napatigil ang paghinga ni Solana. Ang buong paligid ay tila nag-slow motion. Ang dating maindayog na tunog ng ventilator ay tila naging isang babala ng paparating na kamatayan. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Pinipigilan siyang sumigaw. Nakita niyang nagsimulang kumuyom ang kamay ni Rai sa paligid ng tubo. Bahagyang yumuko ang anino at kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang may ibinubulong ito sa natutulog na si Troy. Sa sandaling iyon, wala nang halaga ang lohika, wala nang halaga ang utang na loob. Ang tanging nakikita niya ay isang taong pinagkakatiwalaan niya na may masamang balak sa lalaking mahal niya. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang tumayo, iniiwasang makalikha ng anumang ingay na makakabulabog sa atensyon ni Rai. Ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang mga tuhod, nasagi niya ang maliit na metal na basurahan sa tabi ng kanyang upuan. Isang mahinang kalampag ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Agad na napaigtad si Rai. Mabilis nitong ibinaba ang kanyang kamay at lumingon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa mga monitor, kitang-kita ni Solana ang gulat at pagkataranta sa mukha ng kanyang kaibigan. "Sol, gising ka pala!" Nanginginig na, sabi ni Rai. Pilit nang ngumingiti. Ano? Inaayos ko lang yung kumot ni Troy. Medyo nahuhulog na kasi. Ngunit hindi na kayang paniwalaan ni Solana ang anumang kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay ni Rai na ngayon ay nakatago na sa likuran nito. Ang imahe ng kamay na yon na nakakuyom sa tubo ng buhay ni Troy ay tila isang litratong nakasunog sa kanyang isipan. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang si Rai. Isang titig na puno ng pagdududa. Isang titig na malamig at nanunumbat. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, tinitingnan niya si Rai hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang estranghero, isang mapanganib na estranghero. Ang ngiti sa labi ni Rai ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkabahala. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin, ang biglaang paglamig ng pakikitungo ni Solana. Sige Sol, matulog ka na ulit," paalam ni Rai, at nagmamadaling lumabas ng silid na hindi na muling lumingon. Naiwan si Solana sa katahimikan, nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya sa kama ni Troy at hinawakan ng tubo.
Malamig ito at matigas. Ngunit sa isipan niya, nararamdaman pa rin niya ang bakas ng init mula sa kamay ni Rai. Isang katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Isang katanungan na nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Paano kung ang demonyong sumisira sa buhay ko ay hindi ang tadhana, kundi ang anghel na nag-aalok sa akin ng kaligtasan? Napasandal si Solana sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa hindi maipaliwanag na takot. Ang imahe ni Rai na papalapit sa tubo ni Troy ay tila isang multong hindi makaalis sa kanyang paningin. Imposible. Hindi ito maaring totoo. Si Rai, ang kanyang kaibigan, ang kanyang sandigan, ang nag-iisang taong nanatili sa tabi niya. Ngunit ang takot na nararamdaman niya ay tunay. Ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pagbilis ng kanyang paghinga, ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Lahat ito ay bunga ng isang katotohanang nagsisimulang mabuksan sa kanyang harapan. Kinabukasan, hindi siya nakatulog. Pinilit niyang iproseso ang kanyang nakita. Ngunit ang kanyang isipan ay parang gulong-gulong hibla ng sinulid na hindi niya maayos. Sa bawat paglapit niya sa isipan na si Rai ang may gawa nito, may bahagi sa kanya na sumisigaw ng pagtanggi. Hindi niya kayang maniwala na ang babaeng nakasama niya sa pagdaing ay siya ring kumukuyom sa leeg ng kanyang minamahal. Habang naglilinis siya ng mga gamit ni Troy, inayos niya ang mga ito sa lalagyan na isinauli mula sa pinangyarihan ng aksidente. Kinuha niya ang relo ni Troy na may basag na screen. Napansin niyang may mga gasgas ito. Tila ba ito ay nagasgas sa isang matulis na bagay? Tinitigan niya ito at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, may nakita siyang kakaiba. May kaunting kulay pulang pintura na nakadikit sa gilid ng relo, malapit sa strap nito. Hindi ito ordinaryong pintura. Tila ito ang uri ng pintura na ginagamit sa mga sasakyan. At ang kulay, pamilyar ito. Pilit niyang inalala kung saan niya ito nakita dati. Saan niya nakita ang kulay na yon? Saan? Nilibot niya ang kanyang tingin sa paligid ng silid, sa mga gamit ni Troy, sa mga gamit ni Rai noong dumalaw ito. Wala. Biglang may naalaala siya. Ang mga kuko ni Rai. Noong una itong dumalaw, napansin niyang napaka-manicure nito. Ang kulay ng kanyang nail polish ay tila isang mamahaling pula, malapit sa kulay dugo. Nung una, naisip niya na lamang ito ay aksidenteng nahulog at nagasgas. Ngunit ngayon, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang gallery. Nag-scroll siya pababa. Hanap ang mga larawang kuha nila ni Rai nung mga panahong masaya pa sila. Nakita niya ang isang larawan nila nung nag-out sa isang resort. Sa larawang iyon, hawak ni Rai ang isang baso ng alak at malinaw na kitang-kita ang kanyang mga kuko na kulay pula. Pagkatapos, nag-scroll pa siya. Nakita niya ang isang larawan nila sa labas ng lumang flower shop niya. Tila kinukunan niya si Rai ng litrato noon at ang kaibigan ay nakahawak sa pader. Ang kanyang kamay ay bahagyang nasa frame. Tumingin siya sa mga kuko nito sa larawan. Parehong kulay, parehong pula. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magtagpo. Ang gasgas sa relo, ang pulang pintura, ang mga kuko ni Ray, ang kanyang pagtatanggi na nagpapanggap lamang siya na nag-aalala, ang kanyang pagmamadali sa pagpapaalis sa kanya kahapon. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na lalagyan na naglalaman ng mga gamit na naibalik mula sa aksidente. Hinanap niya ang relo ni Troy, ngunit hindi ito naroon. Ang naroon lamang ay ang pitaka, ang cellphone na basag ang screen, at ang natanggal na strap ng relo. Ngunit sa loob ng maliit na lalagyang yon, mayroon pa siyang natagpo ang iba. Isang maliit na piraso ng malinaw na plastik na tila galing sa isang kamera. Dahan-dahan niya itong kinuha. Maliit ito, halos hindi mapapansin. Ngunit sa ilalim ng liwanag, napansin ni Solana ang maliit na marka sa gilid nito.
isang nakaukit na RM Rizalin Montesillo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Solana ang kanyang sasakyan. Kailangan niyang bumalik sa dating flower shop niya. Kailangan niyang tingnan muli ang mga bagay-bagay doon. Habang nagmamaneho, ang mga salita ni Rai kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Baka naman hinihintay na lang ni Sol na mawala si Troy para tuluyan na siyang maging malaya. Nang makarating siya sa dating tindahan, na ngayon ay pagmamay-ari na ng kakilala ni Rai, nagkunwari siyang may kukunin lamang na naiwang gamit. Ang dating pamilyar na amoy ng mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng alikabok at paninirahan. Habang naghahanap siya, napadaan siya sa likurang bahagi ng tindahan, malapit sa imbakan kung saan dating nakatago ang mga gamit na hindi niya nagamit. Nakita niya ang isang lumang lalagyan ng pintura. Hindi ito ordinaryong pintura. Ito ay pulang pintura, tumutugma sa kulay na nakita niya sa relo ni Troy. At sa tabi ng lata ng pintura, nakatayo ang isang maliit na kamera na tila natabunan lamang ng mga lumang gamit. Bumilis ang tibok ng puso ni Solana. Kinuha niya ang kamera. Pagbukas niya nito, nakita niya ang mga larawang nakasave. Isa doon ay kuha sa gilid ng isang highway. Ang kotse ni Rai na nakaparada sa gilid at sa di kalayuan, isang malaking truck ang papalapit. May isang tao na nakatayo malapit sa truck, nakatalikod. Ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Nakakita rin siya ng mga larawan ng kanyang sariling flower shop na tila kinukunan habang siya ay nagtatrabaho noon. May mga larawan din ng dating bahay ni Troy na nakafocus sa bintana ng kwarto nito. Tila pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Hindi na mapigilan ni Solana ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang mga larawang ito, ang pulang pintura, ang piraso ng plastik na may initial ni Rai, lahat ay nagpapatunay sa kanyang masamang hinala. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang best friend, ang babaeng kinakapitan niya, sa gitna ng kanyang trahedya, ay siya palang may pakana ng lahat ng ito. Ang utang na loob na ginamit sa kanya ni Rai noon ay tila isang nakakalason na lason na ngayon ay bumabalik sa kanya. Lalo pang nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang pulang pintura sa relo, ang maliit na kamera na may initial ni Rai, ang mga larawang nagpapakita ng kanyang pagmamanman ay tila mga patak ng apoy na dumampi sa puso ni Solana. Unti-unting nilulupig ang kanyang pagtanggi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang mga ito. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Ang mga pulis? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito nang hindi siya pagtatawanan? Ang kanyang biyenan? Si Aling Carmen, na sa tingin niya ay naniniwala pa rin sa lahat ng kasinungalingan ni Mo, ngunit hindi siya maaring magpatuloy sa ganito. Kailangan niyang kumilos. Sa kanyang pag-aalangan, naalala niya ang sinabi ni Rai noong nagpapanggap itong nag-aalala. Pamilya na tayo, Sol. At ang kanyang naging tugon, ang kanyang pananahimik, ang kanyang biyenan na si Aling Carmen, na ang puso ay puno ng dalamhati, ngunit madaling mabula. Baka kung pagsasamahin nila ang kanilang lakas, may pag-asa pa. Sa pagtitipon ng kanyang natitirang lakas, nagpasya siyang harapin si Aling Carmen. Hindi niya ito gagawin ng mag-isa. Kailangan niya ng saksi, kailangan niya ng kaalyado. Sa araw na yon, hindi na siya nagtungo sa trabaho. Sa halip bumalik siya sa kwarto ni Troy. Nakita niyang nandoon si Aling Carmen. Tahimik na nakaupo, ang mga mata ay nakatuon sa anak. Ngunit malayo ang tingin, tila malalim na ang iniisip ng matanda. Nag-atubili si Solana na lumapit, ngunit naglakas loob siyang tumayo sa tabi ng kama. Malapit kay Aling Carmen, hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang ang nakabibinging katahimikan ang mangibabaw, isang katahimikan na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw. Sa wakas, si Aling Carmen ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay mahina at pagod. Sabi ni Reham, gusto mo na raw akong tulungan sa pagpapapirma ng waiver para kay Troy. Salamat, Solana. Ramdam ni Solana ang malamig na tinik sa mga salita ng kanyang biyenan.
Alam niyang hindi ito nagmumula sa kanya, kundi kay Rai. Ma, simula ni Solana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may kakaibang determinasyon. Hindi po ako ang nagsabi sa inyo niyan at hindi ko po kayang iwanan si Troy. Tumingala si Aling Carmen, naguguluhan. Pero, sabi ni Rai, Ma, pagpuputol ni Solana, ang kanyang tinig ay lumakas ng bahagya. May kailangan po akong ipakita sa inyo. Hindi po ito basta-bastang haka-haka. Ito po ay ebidensya. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang mga nakuha niyang gamit. Ang relo ni Troy na may pulang marka, ang maliit na kamera, at ang isang maliit na piraso ng plastik na may inisyal ni Rai. Isa-isa niya itong inilatag sa mesa sa tabi ng kama, sa pagitan niya at ni Aling Carmen. Napasimangot si Aling Carmen. Ano ang mga ito, Solana? Mga basura? Hindi po, Ma. Mahinahong sagot ni Solana. Ito po ang mga bagay na nagpapatunay na hindi aksidente ang nangyari kay Troy, na may gumawa nito sa kanya. Ipinakita ni Solana ang relo, ang pulang marka na tugma sa kulay ng pintura na nakita niya. Pagkatapos ay ang kamera. Binuksan niya ito at ipinakita ang mga larawan. Ang kotse ni Rai sa gilid ng highway, ang truck na papalapit, ang kanyang sariling flower shop na tila may nagmamasid. At ang pinakanakakagulat, isang litrato kung saan nakalabas ang kamay ni Rai na may kulay pulang kuko na papalapit sa tubo ng ventilator ni Troy sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Aling Carmen habang tinitingnan ang mga larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo ang mga ito. Ito ba ang sinasabi mo? Tumango si Solana. Opo, Ma. At ang nasa litratong ito? Ang kamay na yan. Ang kuko niyang yan. Nung isang gabi, nakita ko siyang ganyan din ang kamay. Papalapit kay Troy sa tubo ng buhay niya. Ang mga salita ni Solana ay tumago sa puso ni Aling Carmen. Ang lahat ng duda ay napalitan ng nakakabinging katotohanan. Ang galit niya noon kay Solana ay napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Hindi maari. Bulong ni Aling Carmen, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Si Rai, anak ko si Troy, anak ko si Rai. Ma, lumapit si Solana at hinawakan ang mga kamay ng kanyang biyenan na ngayon ay nanlalamig na. Alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi lang po ito ang ebidensya. Meron pa po akong nakuha kagabi, isang tawag sa telepono. Sinimula ni Solana ikwento ang kanyang narinig noong gabi. Bago iyon, ang pag-uusap ni Rai sa telepono, ang pagbanggit nito sa pera at sa pagkawala ng sagabal. Ang bawat salita ay tila pagbuhos ng malamig na tubig sa nagbabagang damdamin ni Aling Carmen. Dahan-dahang napalitan ng determinasyon ang pagkalito at takot sa mukha ni Aling Carmen. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng luha, ngayon ay nagliliyab sa galit. Ang anak ko, mahinang bulong nito, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan kong ipaglaban ang anak ko. Hinawakan ni Aling Carmen ang kamay ni Solana, hindi na sa pagdududa, kundi sa pagkakaisa. Ang dating pagkamuhi ay napalitan ng pag-unawa at paghingi ng tawad. Ihohon, patawarin mo ako. Bulong ni Aling Carmen, ang mga luha ay bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon ay mga luha na ng pagsisisi at pagmamahal. Nabulag ako ng galit at pangungulila. Mali ako. Mali tayong lahat. Niyakap ni Solana ang kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na pagtanggap. Hindi na sila magkaaway. Sila ay dalawang babaeng may sugatang puso, nagkakaisa upang ipaglaban ang isang lalaking mahal nila. Ang bagong nabuong pagkakaisa sa pagitan ni Solana at Aling Carmen ay tila isang matibay na kalasaglaban sa bagyong paparating. Ngunit alam nilang hindi sila maaaring basta na lamang sumugod. Kailangan nilang maging maingat, matalino, at higit sa lahat,
Kailangan nilang maghintay ng tamang pagkakataon. Rai ay masyadong matalino, Sol. Sabi ni Aling Carmen habang naghahanda sila ng simpleng hapunan sa kusina ng bahay nito. Ang amoy ng nilutong sinigang na isda ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng tensyon. Madali niyang malalaman kung mayroon tayong binabalak. Kailangan nating maging tusong parang ahas. Napaisip si Solana. Ang kaibigan niyang ito, na minsang naging takbuhan niya, ay siya na ngayong kailangan niyang talunin. Ang kailangan nila ay hindi lamang ang katotohanan, kundi ang pagpapatunay nito sa paraang hindi mapapasinungalingan. At kailangan nila ng parusa para sa lahat ng kasinungalingan at panlolokong ginawa nito. Ma, sabi ni Solana, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kumukulo sa kaldero, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Naalala niyo po ba yung lalaki na naghatid ng demand letter? Yung abogado ng trucking company? Tumango si Aling Carmen. Oo, ang yabang nung tao na yon. At naalala niyo rin po ba yung sinabi niya na kailangan nating bayaran ang danyos perwisyo sa loob ng 3 araw? Siyempre, para bang hindi ko naaalala yon. Sagot ni Aling Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng pagkaasar. Ma, nagpatuloy si Solana, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kaso na yon. At kung may ebidensya tayo na hindi aksidente ang nangyari kay Troy at si Rai pala ang may pakana, pwede nating gamitin yon para bawiin ang kasong yon. At baka pati yung mga utang na pinagawa niya sa atin. Nagningning ang mga mata ni Aling Carmen. Tama ka, anak. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya laban kay Rai. Nagkasundo sila. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Sa susunod na pagdalaw ni Rai, magkukunwari silang dalawa. Si Solana at si Aling Carmen ay sumuko na. Magpapanggap silang nahihirapan na sila, na wala ng pag-asa, at nahanda na silang pirmahan ang anumang waiver para lamang mapagbigyan ang kagustuhan ni Rai na palayain si Troy. Kinaumagahan, nang dumating si Rai, ang eksena ay eksaktong tulad ng inaasahan nila. Si Rai, na may dalang mga mamahaling pagkain at matamis na salita, ay agad na nag-alok ng kanyang suporta. Sol, tita, sabi ni Rai habang inilalapag ang mga dala nito. Nakausap ko na po ang lawyer ninyo. Meron daw pong paraan para mapadali ang proseso. Kung pipirma na po kayo sa DNR. Nakataas ang kilay ni Aling Carmen. Tila nag-aalangan, ngunit agad na umakto si Solana. Rai, mahinang sabi ni Solana, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Pagod na ako. Siguro tama ka. Baka nga kailangan na nating sundin ang sinasabi ng lahat. Tumingin siya kay Aling Carmen na tumango naman, tila napilitan. Sige na, Rai, papirmahan ko na yung waiver. Nagliwanag ang mukha ni Rai sa tuwa. Hindi niya napigilan ang kanyang nangiti. Ang kanyang tagumpay ay malapit na. Talaga, Sol? Salamat. Alam kong mahirap para sa inyo, pero ito na ang pinakamabuti para kay Troy. Habang sinasabi ito ni Rai, sabay na kumilos sina Solana at Aling Carmen mula sa ilalim ng kanilang mga damit. Sabay nilang inilabas ang isang maliit na recorder na nakatago sa kanilang bulsa. Maingat nilang inilagay ito sa ilalim ng unan ni Troy, malapit sa kung saan madalas nakaupo si Rai kapag bumibisita ito. Naiintindihan ko po. Malungkot na sabi ni Solana, ngunit sa loob-loob niya ay may halong kaba at pag-asa. Siguro nga po, kailangan na nating tanggapin ang katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Rai sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Inakala niyang tapos na ang lahat. Magiging kanya na si Solana at si Troy ay mapapabilang na sa nakaraan. Sandali lang, biglang sabi ni Aling Carmen, ang kanyang tinig ay may kakaibang tigas. Bago natin pirmahan ang kahit ano, gusto kong marinig mula sa iyo, Rai, ang lahat. Gusto kong marinig mula sa iyo kung ano talaga ang plano mo. Gusto kong malaman kung bakit mo ito ginagawa. Napatigil si Rai.
Ang kanyang ngiti ay nawala. Tita, ano pong sinasabi niyo? Ang lahat, Ray? Mariing sabi ni Aling Carmen, kasabay ng pagturo ni Solana sa maliit na recorder na nakatago. Narinig namin ang lahat. Naramdaman ni Ray ang pagbabago sa hangin. Ang dating malamig at pagod na pagtanggap ni Aling Carmen, ang pagkalito sa mga mata nito, lahat iyon ay napalitan ng isang matalas at nanunuring tingin. Nakita niya ang pagtama ng mga mata ni Solana sa kanya, isang tingin na puno ng pag-unawa at pagtataksil. Nais niyang itanggi ang lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay parang natuyo sa kanyang lalamunan. Ano ang ibig niyong sabihin? Nagsimulang magpalusot si Ray. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pilit na pagkalito. Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, Rizalyn. Mariing sabi ni Aling Carmen. Ang kanyang tinig ay ngayon ay matatag, puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Narinig namin ang lahat. Ang plano mong patayin ang anak ko. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Natauhan si Ray. Ang kanyang muka ay namutla. Ang mga labi ay bahagyang bumubuka. Tumingin siya kay Solana. Pagkatapos ay kay Aling Carmen. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas, ngunit walang makita. Ang recorder na nakatago sa ilalim ng unan ni Troy ay tila naglalabas ng liwanag, isang patunay ng kanyang kasalanan. Hindi totoo yan. Pilit na sinabi ni Ray, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Nagsisinungaling kayo. Ginagawa niyo lang yan para pagtakpan ang pagkukulang niyo. Mali ka. Mahinahong sabi ni Solana. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan at pagtataksil. Lumapit siya sa tabi ng kama, hindi para kay Ray, kundi para kay Troy. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mukha ng kanyang minamahal. Hindi kami nagsisinungaling. Ikaw ang nagsinungaling sa lahat ng pagkakataon. Sa akin, sa pamilya ni Troy, at higit sa lahat, sa pagmamahal na sinasabi mong nararamdaman mo. Lumapit si Ray kay Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sol, please, makinig ka sa akin. Hindi totoo yan. Si tita lang ang nakikinig sa mga bulong-bulong ng mga tao. Ako lang naman ang nandyan para sa'yo. Ako lang ang nag-alaga sa inyo. Nagtawanan na lamang si Solana. Isang tawa na puno ng pait at pagtangis. Nagtatago ka sa likod ng pag-aalaga, Ray. Habang pinaplano mong patayin ang lalaking sinasabi mong mahal mo rin, habang ginagamit mo ang utang na loob para manipulahin ako, napalunok si Ray. Ang kanyang depensa ay gumuho na. Sa gitna ng mga mata na nakatitig sa kanya, ang mga mata ni Aling Carmen na puno ng puot, ang mga mata ni Solana na puno ng pagdurusa. Hindi na niya kayang magpanggap pa. Oo. Biglang sigaw ni Ray. Ang kanyang tinig ay nabaluktot sa isang tinig ng tunay na galit at kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Oo, ako ang may gawa nito. Ako ang nagplano. Bakit hindi? Bakit laging si Troy ang nandyan para sa'yo, Sol? Bakit hindi ako? Ang kanyang mga salita ay tumatagos na parang patalim. Ang pagiging best friend nito ay naging isang toxic obsession. Minahal kita, Sol. Patuloy ni Ray. Ang kanyang boses ay tumataas. Minahal kita ng higit pa sa inaakala mong posible. At hindi ko matanggap na makita kang masaya sa piling ng iba. Si Troy, naging hadlang lang siya. Kailangan siyang mawala para tuluyan kitang mapasakain. Sa isang iglap, tila nag-iba ang aura ni Ray. Ang dating anghel ay naging isang demonyo. Ang mga salitang yon ay bumigkas mula sa kanya na may kakaibang lakas. Isang lakas na nagmumula sa kabaliwan at sa matinding pagka-possessive. Habang nagsasalita si Ray, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Troy. Hindi agad ito napansin ni Ray. Patuloy ito sa kanyang pagwawala. Ngunit nang maramdaman ni Solana ang pagbabago sa paghinga ni Troy, at nang makita niya ang unti-unting pagdilat ng mga mata nito, napahinto siya.
Ang dating pagdilat ni Troy ay dahan-dahan, tila nahihirapan. Ang kanyang mga pilik mata ay bahagyang gumagalaw. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Rai. Hindi ito ang blangkong tingin ng isang comatose patient. Ito ay tingin na puno ng pagkamangha, pagtataka, at pagkatapos, pagkamuhi. Rai, isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Troy. Hindi ito malinaw, ngunit ang tunog lamang ay sapat na upang mapatigil si Rai. Lumingon si Rai sa direksyon ni Troy. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla. Hindi ito ang inaasahan niya. Troy? Bulong ni Rai. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Buhay ka pa? Sumunod na dumilat ang mga mata ni Troy. Hindi na ito dahan-dahan. Ito ay biglaan. At sa kanyang mga mata ay tila may apoy na nagliliyab. Ang kanyang ulo ay bahagyang gumalaw. At ang kanyang tingin ay hindi bumitaw kay Rai. Huwag, mahinang sabi ni Troy. Ngunit ang kanyang tinig ay may kakaibang lakas. Ang kanyang kamay na mahigpit na hawak ni Solana ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan itong umangat. Ang mga daliri nito ay bahagyang bumubukas at sumasara. Tila naghahanap ng mahahawakan. Ang kanyang tingin ay nagmula kay Rai, patungo kay Solana, at pabalik kay Rai. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Isang pagkilala, isang pagkakakilanlan sa pagtataksil. Pagkatapos ay, sa isang hindi inaasahang pagkilos, ginamit ni Troy ang natitirang lakas niya. Ang kanyang kanang kamay ay biglang bumagsak sa tabi ng kama, malakas na tumama sa lalagyan ng mga gamit na ibinalik mula sa aksidente. Nagkalat ang mga gamit sa sahig. Ang pinakanakakagulat ay ang pagbagsak ng isang maliit na bagay. Ang relo ni Troy, ang may gasgas at pulang marka, kasama ng maliliit na piraso ng plastik na may inisyal ni Rai. Ang lahat ng ebidensya ay nagkalat sa paanan ni Rai. Natigilan si Rai. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan na manipulahin ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nabunyag sa pamamagitan ng pagkilos ng lalaking pinakaayaw niyang makitang buhay. Si Aling Carmen, na kanina pa ay nanonood sa lahat ng ito, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Rai. Tapos na ang lahat, Rizalin, mahinahong sabi ni Aling Carmen. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Tapos na ang pagpapanggap mo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga nurse at doktor na naalarma sa ingay. Nakita nila ang eksenang nagaganap. Si Troy nagising at nakatingin kay Rai. Ang mga ebidensya na nakakalat sa sahig. At si Rai na nakatayo roon, parang pinilipit na estatwa, ang kanyang mukha ay nababalutan ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pagkakagulo sa silid, habang ang mga nurse at doktor ay abala sa pag-aasikaso kay Troy at paghuli kay Rai. Si Solana ay nakatayo lamang doon, nakatingin sa kanyang naging kaibigan. Ang dating paghanga at tiwala ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya at sakit. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. Sa halip, isang tahimik na luha ang pumatak sa kanyang pisngi, kasunod ang isa pa, at marami pang iba. Dinala si Rai sa isang hiwalay na silid para sa interrogation. Nakaupo siya doon, nakayuko. Ang kanyang dating perpektong ayos ay wala na. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kulay pula niyang mga kuko ay nadumihan. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga ebidensya, ang relo, ang kamera, ang mga litrato, at ang recorder na naglalaman ng kanyang mga salita. Si Aling Carmen ay pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay tila pinatigas ng sama ng loob. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lamang si Rai. Tinitimbang ang lahat ng kasinungalingan at panlolokong ginawa nito. Bakit mo ginawa to, Rai? Mahinahong tanong ni Aling Carmen. Ngunit ang tinig nito ay puno ng bigat.
Bakit mo sinira ang buhay ng anak ko? Bakit mo sinira ang buhay ni Solana? Napaangat ng tingin si Rai. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng determinasyon. Hindi na ang determination ng pag-ibig, kundi ang determination ng isang taong walang nang maipipala. Dahil mahal ko siya, Aling Carmen, sagot ni Rai. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig ngunit matatag. Mahal ko si Solana. Hindi ko matanggap na makita siyang masaya sa piling ng iba. Si Troy, naging hadlang lang siya. Kailangan siyang mawala para tuluyan kitang mapasakain. Tila nabingi si Aling Carmen sa narinig. Ang salitang mahal na lumabas sa bibig ni Rai ay naging isang nakakasulasok na kasinungalingan. Pagmamahal, mahinang tawa ni Aling Carmen, tila hindi makapaniwala. Ang pagmamahal ba ay pagpatay? Ang pagmamahal ba ay paninira? Ang pagmamahal ba ay paggamit sa iba para makuha ang gusto mo? Napayuko muli si Rai. Hindi ko na po alam. Mahinang bulong nito. Pagod na po ako. Pagod na akong magpanggap. Sa labas ng silid, naroon si Solana. Nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Narinig niya ang pag-uusap sa loob, ang pag-amin ni Rai. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kasinungalingan, ang bigat ng pagtataksil. Ngunit kasabay nito, may naramdaman din siyang kakaiba, isang uri ng kaluwagan. Ang maskara ay nahulog na. Ang katotohanan ay nabunyag na. Hindi na siya kailangang magpanggap. Hindi na siya kailangang magduda pa. Lumapit si Solana sa silid ni Troy. Nakita niya ang nobyo na ngayon ay nakaupo na sa kama, bagaman nahihirapan pa ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw na ngayon, puno ng pagkilala at pagmamahal. Sol, mahinang sabi ni Troy, ang kanyang tinig ay parang kaluskos lamang, ngunit ito ay sapat na upang mapasaiyak si Solana. Lumapit si Solana at sa unang pagkakataon, hindi siya nag-alinlangan. Hinawakan niya ang kamay ni Troy. Hindi ito malamig, may init, may lakas. Troy, bulong ni Solana, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kamay ng nobyo. Buhay ka. Tinitigan siya ni Troy, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ngumiti ito, isang mahinang ngiti. Ngunit ito ay sapat na upang mapuno ng pag-asa ang puso ni Solana. Ikaw, sabi ni Troy, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Solana. Ikaw ang nagpagising sa akin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga sugatang puso at nabunyag na kasinungalingan, naramdaman ni Solana ang isang bagong simula. Hindi man ito madali, hindi man ito ang inaasahan nilang pagtatapos. Alam niya na ang pag-ibig nila ay mas matibay pa kaysa sa anumang kasinungalingan o pagtataksil. Ang kaso laban kay Rai ay nagsimula na. Maraming saksi, mga doktor, nurse, ang abogado ng trucking company at higit sa lahat, sina Solana, Aling Carmen, at ang nagising na si Troy. Ang mga piraso ng katotohanan ay unti-unting nabubuo patungo sa isang masakit, ngunit kinakailangang paglilitis. Habang nagaganap ang mga pangyayari, tanging isang bagay ang mahalaga kay Solana, si Troy. Ang kanyang paggising ay isang milagro. Ang kanilang pag-ibig, kahit na dumaan sa napakaraming pagsubok, ay nanatiling buo. Ang pagbabalik ni Troy sa kanyang sarili ay tila isang milagro na inalagaan ng panahon at pagmamahal. Ngunit ang pisikal na paggaling ay isang masalimuot na landas na puno ng mga tanong at takot na mas matindi pa kaysa sa mga gamot na kanyang iniinom. Nang lumabas ang resulta ng mga doktor, ang pagkamangha sa kanyang paggising ay napalitan ng malalim na pagkabigla. Miss Solana, nagsimula ang doktor. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-iingat habang tinuturo ang mga scan at resulta ng mga pagsusuri. Nangyari ang pinsala sa kanyang spinal cord nung aksidente. Mayroon pong malaking posibilidad na hindi na siya makalakad muli. Ang rehabilitation ay magiging mahaba at mahirap
at hindi namin kayang pangakuan na lubusan siyang gagaling. Ang mga salitang yon ay dumapo kay Solana na parang mga basag na bubog. Ang kanyang mundo na nagsisimula pa lamang bumangon mula sa pagkaguho ay muling naharap sa isang bagong trahedya. Tumingin siya kay Troy na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng sigla na nakita ni Solana noong una itong nagising. Hindi, bulong ni Troy. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig, parang mga dahon sa gitna ng bagyo. Hindi pwede. Naramdaman niya ang lamig na gumagapang sa kanyang mga binti. Isang lamig na hindi nagmumula sa hangin ng silid, kundi sa kanyang sariling katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit walang tugon. Walang pakiramdam. Isang bangungot na mas malala pa kaysa sa pagiging comatose. Ang pagiging bilanggo sa sariling katawan. Sa mga sumunod na linggo, si Troy ay lumubog sa isang madilim na balon ng kawalan ng pag-asa. Naging mailap siya. Madalas ay galit at itinataboy ang lahat ng lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal para kay Solana, ay ngayon ay puno ng pait at pagkamuhi sa sarili. "Huwag mo akong kaawaan, Solana." Sigaw niya isang araw nang subukan ni Solana na tulungan siyang kumain. Ang kanyang boses ay malakas, ngunit ang tinig na yon ay nanginginig sa sakit. "Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Ang sinayang ko lang ang 7 mong taon sa'kin. Ang sinayang ko ang buhay mo." Napaiyak si Solana. "Troy, hindi mo sinayang ang kahit ano. Mahal kita. Mahal kita noon, mahal kita ngayon, at mamahalin kita habang buhay." Ngunit tila bingi si Troy sa kanyang mga salita. Itinulak niya ang plato sa sahig. Ang mga pagkain ay nagkalat. Bumagsak ang kanyang katawan sa unan. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyug sa tahimik na pagtangis. Tila nawasak ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pag-asa. Naging basag na salamin ang kanyang buhay, maganda pa rin, ngunit hindi na kailanman magiging buo. Ang pagtangis ni Troy ay tila nakahawa kay Aling Carmen. Madalas siyang makita ni Solana na nakatayo sa labas ng silid ni Troy, tahimik na umiiyak. Ang kanyang puso ay nadudurog sa pagkakita sa anak at sa manugang. "Anak," sabi ni Aling Carmen kay Solana, isang hapon. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Alam kong mahirap ito, pero kailangan niyang makita na hindi siya nag-iisa. Hindi niya pwedeng sukuan ang sarili niya." Sumang-ayon si Solana. Nalaman niyang kailangan niyang maging mas matatag, hindi lamang para kay Troy, kundi para sa kanilang dalawa. Hindi niya hayaang ang pagtataksil ni Rai ang maging katapusan ng kanilang kwento. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ni Troy, ay pumasok si Solana sa silid, dala ang isang malaking kahon. Nagkunwari siyang may kukunin lamang na gamit. Ngunit nang makita ni Troy ang kahon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang reaksyon. "Ano yan?" Mahinang tanong niya. "Mga gamit mo lang," sabi ni Solana, habang binubuksan ang kahon. "Mga alaala natin." Hindi niya inalis ang mga gamit na hindi importante. Kinuha niya ang mga litrato nila noong bata pa sila. Ang mga larawan ng kanyang unang pagtatapos, kung saan masayang-masaya si Troy na yakap siya. Ang mga litrato ng kanilang mga bakasyon, ang mga sulat na isinulat ni Troy para sa kanya noong nasa malayo ito. Ang mga sulat na puno ng pangako at pagmamahal. Habang isa-isang inilalabas ni Solana ang mga alaala, nakikita niya ang pagbabago sa mga mata ni Troy. Ang dating pait ay napalitan ng pagtataka, pagkatapos ay ng lungkot, at sa wakas, ng isang pahiwatig ng pagkilala. Nang mailabas niya ang isang maliit na kahon, sinabi ni Solana, "Ito yung binigay mo sa akin noong first anniversary natin. Sabi mo, ang pag-ibig natin ay parang alahas na kailangang ingatan at pahalagahan." Binuksan niya ang kahon.
Sa loob nito ay isang simpleng singsing na pilak, hindi mamahalin, ngunit puno ng kahulugan. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Troy ang kanyang sarili. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang kanyang muka ay napuno ng luha. Ang kanyang mga kamay, na dating malakas, ay mahinang humawak sa kanyang dibdib, kung saan nakalagay ang maliit na medalya na ipinatong ni Solana sa kanya bago ang aksidente. Isang medalyang gawa niya na simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Solana, bulong ni Troy, ang kanyang tinig ay basag na basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Patawarin mo ako kung nagkulang ako. Lumapit si Solana at marahang hinawakan ng kanyang pisngi. Pinunasan niya ang mga luha nito. Wala kang kasalanan, Troy. Tayo, pagsubok lang ito. At malalampasan natin ito ng magkasama. Bumuntong hininga si Troy, isang buntong hiningang puno ng sakit, ngunit may kasama ng pagtanggap. Mahal kita, Sol, bulong niya. Niyakap siya ni Solana, mahigpit na yakap na nagsasabing, mahal din kita. At sa yakap na yon, sa gitna ng basag na salamin ng kanilang buhay, nagsimula silang mangarap muli. Ang paggaling ni Troy ay hindi madali. May mga araw na ang kanyang mga braso ay nanlalamig sa pagod pagkatapos ng matinding physical therapy. May mga gabing ang kanyang isipan ay bumabalik sa kadiliman ng kanyang takot. Ngunit sa bawat pagsubok, laging naroon si Solana. Hindi siya nagsasalita ng mga pangako ng agarang paggaling, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na. Sa isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagmamaneho si Solana ng isang maliit na sasakyan na may nakaangkla itong wheelchair sa likuran. Si Troy ay nasa tabi niya. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila nagmamasid sa papalubog na araw. Pagkatapos nilang kumuha ng mga gamit mula sa dating flower shop na tila isang bangungot na lang ngayon, bumaba sila sa tabi ng isang tahimik na daan, sa tabing dagat, malayo sa ingay ng lungsod. Dito tayo, sabi ni Solana. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang lugar na nakapagbigay sa akin ng lakas noong mga panahong akala ko'y wala na ang lahat. Dahan-dahan niyang inilabas si Troy mula sa sasakyan at inilipat sa wheelchair. Ang bawat kilos ay maingat, puno ng pag-aalaga, ngunit walang bahid ng awa na kinatatakutan ni Troy. Si Aling Carmen ay hindi nila isinama. Alam nilang kailangan nilang magkaroon ng sariling sandali. Isang sandali. Para sa kanila lamang. Nang makarating sila sa dalampasigan, ang hangin ay sariwa at malamig, dala ang amoy ng dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa baybayin, tila bumubulong ng mga pangako ng kapayapaan. Tinitigan ni Troy ang dagat, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmumuni-muni. Naalala mo ba noong una tayong pumunta dito? Tanong ni Solana habang inilalapit ang wheelchair sa mababaw na bahagi ng tubig. Sinabi mo na ang dagat ay parang pag-ibig natin. Minsan mahinahon, minsan malakas ang alon, pero palaging bumabalik. Ngumiti si Troy, isang nangiting mahina, ngunit totoo. Oo, naalala ko. Sabi ko rin noon, ang bawat alon na humahalik sa baybayin ay parang yakap ng pagmamahal, at ang buhangin sa paa natin ay parang mga alaala na hindi natin makakalimutan. Tinulungan ni Solana na ilapit ang wheelchair sa dalampasigan. Hinahayaan ang tubig na dumampi sa mga gulong nito. Naramdaman niya ang pagod sa mukha ni Troy, ngunit ramdam din niya ang isang uri ng kapayapaan na nagsisimulang mamukadkad sa kanyang mga mata. Solana, simula ni Troy. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit puno ng katapatan. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Naging pabigat lang ako. Sinayang ko ang mga taon mo. Hinawakan ni Solana ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay nanginginig pa rin, ngunit may init. Hindi ka naging pabigat, Troy. Ikaw ang buhay ko.
At ang mga taon na yon, hindi iyon nasayang. Pinatatag lamang nito tayo. Hinaplos niya ang mukha ni Troy. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naglalakbay sa mga pilat na nagsimulang mamuo sa mukha nito. Mga bakas ng sakit, ngunit mga bakas din ng katatagan. Tandaan mo, Troy, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Ang pag-ibig natin ay hindi nasira, nabahiran lang ng kaunti. Ngayon, unti-unti nating buburahin ang mga mantsa. Gagawin natin itong mas malakas pa kaysa dati. Dahan-dahang inilapit ni Troy ang kanyang mukha kay Solana. Hindi ito isang mabilis na pagmamadali, kundi isang maingat na paglalakbay. Naramdaman ni Solana ang kanyang hininga sa kanyang pisngi, isang hininga na puno ng pangungulila at pag-asa. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, hindi sa isang halik na puno ng pagnanasa, kundi sa isang halik na puno ng pagpapatawad, pagtanggap, at pangakong magbabangon muli. Isang halik na tila nagsasabing, nandito pa rin ako, hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang mga alon ay patuloy na humahampas sa baybayin, tila may bumulong sa hangin ng isang pangako. Ang pangako ng isang bagong simula, ng paghilom at ng pag-ibig na hindi sumusuko. Ilang linggo ang lumipas. Si Troy ay mas aktibo na sa kanyang mga therapy sessions. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro tungkol sa mga taong nakabangon mula sa mga pisikal na pinsala. Paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng bakas ng kalungkutan. Ngunit mas madalas na ngayon, nakikita ni Solana ang dating sigla na unti-unting nagbabalik. Nagdesisyon siyang muling buksan ang isang maliit na tindahan, hindi na kasing laki ng dati, ngunit sapat na upang mapunan ng kanilang mga pangangailangan. Sa tulong ni Aling Carmen, na ngayon naging pinakamalapit na kaibigan niya, nagtayo sila ng isang maliit na stall sa isang lokal na palengke, nagbebenta ng mga sariwang bulaklak at maliliit na palamuti. Isang araw, habang nag-aayos si Solana ng mga bulaklak, nadala niya mula sa kanyang maliit na garden, dumating si Troy na may dalang isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang tissue paper. Para sa'yo, sabi ni Troy. Ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon, puno ng kumpiyansa. Inabot niya ito kay Solana. Binuksan ni Solana ang papel. Sa loob nito ay isang maliit na piraso ng pilak na medalya. Ito ang medalyang gawa niya, ang simbolo ng kanilang pag-ibig na ipinatong niya sa dibdib ni Troy noong araw ng aksidente. Ngunit ang medalya ay hindi na kasing kinang ng dati. Ito ay bahagyang nadumihan, ngunit malinaw pa rin ang nakaukit na mga letra. Sa likod nito, may isang bagong nakaukit na mensahe. Hindi ito gawa ni Troy. Ito ay tila bagong ukit. Tunay na pag-ibig. Basag na tinig ni Solana habang binabasa ang nakasulat. Tumingin siya kay Troy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Si Troy naman ay umiling, kasabay ng pagtawa ng mahina. Hindi ako ang gumawa niyan, sabi ni Troy. Mukhang may iba pang nag-iwan nito para sa tin. Tumingin si Solana sa paligid, ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Tanging ang malamig na simoy ng hangin na dala ng papalubog na araw. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang uri ng pagpapatawad at pasasalamat. Isang pahiwatig na ang mga sugat ay naghihilom at ang mga pag-ibig na tunay ay hindi kailanman nawawala. 2 taon na ang lumipas mula nang maganap ang lahat. Ang dating mapait na alaala ng ospital at mga kaso ay unti-unti nang nagiging malabong panaginip. Ang araw na ito ay hindi para sa pagluluksa, kundi para sa pagdiriwang. Sa dalampasigan ng Ilocos, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan, nagaganap ang isang kasal. Hindi ito ang bonggang kasal na dapat sana'y naganap sa Vigan. Ito ay isang simple, tahimik, at sagradong pagtitipon. Ang baybayin ay napapalibutan ng mga piling kaibigan at pamilya, kasama na ang nag-iisang si Aling Carmen, na ngayon ay masigla na, hawak ang kamay ng kanyang manugang. Ang kanyang mga mata
ay kumikinang sa kaligayahan. Si Solana ay nakatayo sa tabi ng altar na gawa sa mga pinagtagpi-tagping sanga at mga puting bulaklak. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, hindi kasing bongga ng dati, ngunit mas kumikinang sa kanyang kababaang loob at kaligayahan. Sa kanyang tabi, hindi man makalakad ng normal, ay naroon si Troy. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang damit at habang nakaupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Solana, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang dating lawyer ni Rai ay siya na ngayon ang abogado ng estado na naghahain ng kaso laban dito. Nahatulan si Rai ng mahabang taon sa bilangguan at dahil sa kanyang mga kilos na nagpakita ng matinding psychological disorder, inilipat siya sa isang mental health facility kung saan siya nananatili hanggang sa kasalukuyan. Nag-iisa sa kanyang kabaliwan, pilit na hinahanap ang pag-ibig na siya mismo ang sumira. Handa ka na ba, Troy Navarro? Tanong ng pari. Ang kanyang tinig ay puno ng mainit na pagbati. Tumango si Troy, ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw kay Solana. Handa na po ako, Father. At ikaw, Solana Villarreal. Napangiti si Solana, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Handang-handa na po ako, Father. Nagpalitan sila ng mga panata. Hindi ito ang mga panatang puno ng pagmamay-ari o pagkontrol. Ang kanilang mga salita ay simple, direkta, at puno ng katapatan. Troy, simula ni Solana, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Sa harap ng lahat ng ito, sa harap ng pagsubok na ating pinagdaanan, pinipili kita. Pinipili ko ang bawat araw na makakasama ka, kahit pa ito'y sa wheelchair. Pinapatawad ko ang lahat ng sakit na ating naranasan, hindi para kalimutan, kundi para makapagpatuloy tayo ng walang bigat. Ikaw ang aking pag-asa, ang aking sandigan, ang aking tunay na pagmamahal. Solana, sagot ni Troy, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking liwanag sa dilim. Kahit pa hindi ko na maibigay sa iyo ang buhay na pinapangarap mo noong una, ipapangako ko sa iyo ang bawat hininga ko, ang bawat tibok ng puso ko, na mananatili akong tapat sa iyo, sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal kita. Nang matapos ang seremonya, masayang niyakap ni Aling Carmen ang dalawa. Tila napatawad na niya ang lahat. Naitabi ang lahat ng sakit at ang natira na lamang ay ang malinis na pagmamahal ng isang ina. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa dagat, naglalakad si Solana kasama si Troy sa kanyang wheelchair. Sa dalampasigan, tila ang mga alon ay sumasabay sa kanilang paglalakad, bumubulong ng mga pangako ng isang magandang kinabukasan. Ano ang aral na iniwan ng lahat ng ito? Na ang pag-ibig na tunay ay hindi kailanman sumusuko. Na ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas. At na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, laging mayroong pagsibol ng pag-asa. Ang kanilang pag-ibig, na minsang muntik ng mamatay, ay muling sumibol, mas matibay, mas malakas, at mas makabuluhan kaysa sa dati. Ang araw ay ganap ng lumubog, ngunit ang liwanag sa kanilang mga puso ay nagsisimula pa lamang. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit alam nila, sa dalampasigan ng pag-asa na kanilang natagpuan, kaya nilang harapin ang anumang darating. Ang pagmamahal nila, tulad ng dagat, ay patuloy na aagos, patuloy na yayakap, patuloy na magbabangon.